So, theological significance na tayo. Then, after this, tsaka tayo magtatanungan. Sa lesson, noon pa lang tayo. So, ito na yung salitang monotheism natin. Genesis asserts the existence of one true God. So, pag sinabi mong monotheistic, it rejects the polytheistic or polytheism. Mono means one, theoi or theo means God. So, one God. Monotheism means one God belief system. Okay? So, monotheistic tayo. Mono, one, theos, God. Monotheistic means only one true God. Poly means many. Polygon means many sides ng shape. So, poly at saka theism means God or theist, theo, God. Polytheism means many gods. So, prevalent in neighboring culture. Yun ang matindi. Sa neighboring culture, puro siya polytheistic, hindi pa isang buong bansa ang Israel noon, nasa Egypt pa lang sila, monotheistic na sila. So sa Bible, ang Genesis, monotheistic God. Itong Elohim na salita, bagamat plural, itong salitang Elohim ay pluralize siya na may I am. Still, this is one God. Okay? In the beginning, hindi ibig sabihin na Elohim ay plural. Ang wordings niya ay in the beginning, gods. At yun yung problema sa mga tinatawag na naniniwala sa ancient alien or intelligent design. Pag tinype nyo yung salitang intelligent design, naniniwala sila na itong Elohim na to ay mga alien. At yung mga Bene Elohim or sons of gods na sinasabi sa Genesis chapter 6 ay mga alien na tumulong talaga sa tao, mga higante. Yung mga alien na nakipag-connive sa tao, kaya nagkaroon ng iba't ibang mga genes, ganyan. Kaya alien daw ang naglikha sa tao. In a sense, na hindi talaga taga dito sa lupa si Lord, alien talaga. Kasi hindi ano. Kasi, yun nga, di ba? Kahit tayo, alien din tayo dito sa lupa. Amen po ba? Kung sa terminology, oo. Pero kung sa person, ay hindi hindi yung katulad ng alien na may malalaking black na matang ganun. Hindi ganun ang Diyos natin. Pero sila, ang, ang pag-pray natin, ano po, kumakalat din po ito. Lalong-lalo na yung religion na Raelian. Raelian. Try nyo i-type. Raelian. Raelian. Naniniwala sila na ang Diyos ay alien. As in yung alien na black yung mata. Nagme-meditate din sila, nagpe-pray din sila, may worship service din sila. Ang problema sa worship service nila, nakahubot-ubad yung mga babae nagsasayawan. Dapat daw maging parang tulad daw sila ni Adan at Eva na walang halong laswa. Dapat pag nakita mo yun, hindi ka malalaswaan. Ganun daw, ganun ka ma-free sa para makabalik ka sa paradise. Kasi ngayon, puro kalaswaan, kumbaga morality corrupt. Nagagawa nila yon kasi ano na daw sila, morality enlightened. Wow, no. Hindi no, lakas nila maka recruit at ang dami po nila ngayon, mga Raelian. May mga professors din at mga teachers ngayon sa kahit sa UP, sa mga university na mga naniniwala sa tinatawag na ancient aliens. At yun ang nagiging religion nila. So one of growing religion din po ito. Mag-ingat po tayo sa mga naniniwala din sa alien na sinasabi na mga Diyos din yun. Diyos ng alapaap or Prince of the Power of the Air, yan. God of this world. Part yan ng pandaraya ni Satanas. Pero may mga part din ng mga angel, kasi yung angel, pwedeng pagkamalang alien din yan kasi hindi naman taga-lupa eh. So, yung mga angel, good angels, pwedeng pagkamalan din silang alien. Kasi ang mga angel sa langit, tulad nga ng nababasa natin sa Ezekiel chapter 1, may mga wheels o may mga gulong silang kasama, which are called also a chariot. Chariot of gods na sinasabi doon. May parang sasakyan ng Diyos. Kaya possible itong mga nagkakalat-kalat dyan ng mga UFO, hindi natin alam kung ito yung kay Satanas o yung sa Diyos. Kasi may account talaga sa Bible na lumilipad na bilog na gulong. Pero
kung ano man ang rendition ng gulong na yon, hindi talaga natin alam kung ang rendition niya or kung paano yung drawing niya. So, monotheistic pa rin tayo, no? Hindi tayo yung mga katulad nila naniniwala sa alien na ganun. So, is the doctrine Trinity a monotheistic view? Yan ang tanong. Pag monotheist ka ba, Trinitarian ka pa rin? So, the concept of Trinity is central to Christian theology. So, it asserts that there is only one God who eternally exists as three distinct persons. Ito lang pagkakaiba naman kasi sa oneness eh. So I respect pa rin ng mga oneness, mga kapatid, ano. Hindi ako dogmatic sa mga oneness. Bagamat marami ding teacher na nagsasabi, ang foundation ng salvation is Trinity. Dito pa lang sa Genesis 1:1 may Trinity na. So they still believe those three naman, the Father, the Son, Holy Spirit. Pero hindi lang talaga distinctive yung kanilang yung kanilang personality or person. Para sa kanila, they just believe na si Jesus Christ lahat yun. Yun lang naman talaga ang pagkakaiba eh. May tatlo pa rin sa kanila pero talagang iisa. Sa atin naman, may tatlo na iisa pero yung tatlong yun magkakaiba. So, doon lang naman yung niya eh, yun yung pinaka distinction. Pero ewan ko bakit ang natin ngayon masyado kasing dogmatic nga dahil nga sa systematic tayo ngayon, systematic theology at yung religion. Alam niyo naman, pag sinabi mong religion ay napaka-strict. Kapag hindi ka Trinitarian, pag oneness ka, hindi ka na maliligtas. Ako wala akong sa kaligtasan ng mga oneness. Wala akong pakialam. Si Lord ang nakakaalam diyan. So I don't put a period na walang oneness na maliligtas ay hindi ako Diyos para magsabi ng ganun, mga kapatid. Kasi marami akong friend na oneness talaga at as in friend na nagkakape pa kami, magkakasama kami. Most of them are yung tagasunod ni William Branham, kung kilala niyo po si William Branham. And I have I have books of William Marion Branham. Siya yung contemporary din ni Billy Graham noon. Pero ang kaibahan lang, naging prophet nila itong si Marion Branham. At ang problema nga lang, yun nga, may sense of religiosity rin na kapag hindi ka naniwala sa kanya, sa kanyang mga teachings, ay hindi ka rin kasama sa bride. Which is, yun yung yun yung unfairness talaga ng religiosity or religion. Doon tayo, yun yung holdback ng religion talaga, spirit of religion na tinatawag, which is pinalaya na talaga tayo doon ni Jesus Christ. We don't have to hold and judge how a man would be saved unless the Bible told it so talaga. Na yun yung ground talaga ng salvation. Pero para sa akin si Jesus. So these three person, ito naniniwala tayo, distinct, no, as a Trinitarian, Father, Son, the Holy Spirit. And these three persons share the same divine nature and co-equal and co-eternal. So still, ang Trinity ba ay monotheistic? Yes. Kasi nga, one God, hindi tritheistic. Pag sinabi mo kasing tritheistic, tatlo ang Diyos. Okay? So, hindi tayo tritheistic. Tayo ay monotheistic. Yun lang talaga. Genesis 1:1 hanggang 3. First 3 verses. Nandyan na yung triunity of God. In the beginning, God, Father. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved. Spirit, Holy Spirit. And God said, yung salitang word, yung said is the spoken word, which is the word, the Son of God. Let there be light. O, di ba? Yung panguna, who is the light of the world? Jesus Christ. Di ba? Kaya nga nung nagkaroon, sinabi na let there be light pero walang araw, saan galing yung light na yan? Yun ang question kasi dyan. Di ba? So God Himself, si Jesus Christ. Si Jesus Christ. Kasi siya hindi pa naman siya flesh. Di ba? Yung word, hindi siya flesh. He contains everything and everything is in Him. Yun talagang word na yun. Si Jesus talaga. Kaya nga, kung babasahin natin yung sa Colossians, di ba? In Him we live, we move, and have our being.
Nasa atin, kasama natin. So, omnipotent, omniscient, omnipresent. So, ganun din yung light noon. Kahit walang araw, if Jesus Christ or hindi pa pangalan ni Jesus Christ na Jesus Christ nung panahon na yun. Dahil naipangalan lang sa kanya yung Jesus Christ nung naipanganak siya. But sabihin na lang natin, the Son of God or the Word, the divine Word, o yung the light na, yung light of the world, yan yung bumuhay sa na nagpaumpisa sa creation talaga. God said, let there be light. So philosophically, this means that God is both one what. Ano yung one what? Isang ano. So isang essence lang, isang Diyos. And three whos. Pag tinanong mo, sino silang tatlo? So distinct sila. So it avoids both tritheism. Hindi talaga tatlong Diyos yan or three separate God. And monarchianism or one solitary person, absolute one. So monarchianism ang tawag sa monotheistic view na absolute one. Halimbawa, yung mga Muslim, absolute one lang sila, Allah. Ito pang mga Iglesia ni Cristo, monarchianism yung tawag doon na absolute one lang na yung Ama ang Diyos. And, okay? So, yun po yun. And number two, biblically, yes, Trinity is monotheism, but not as Jews and Muslim understand it. So sila, monarchianism, monotheist. Tayo ay Trinitarian monotheist. So we believe in one God, but this one God has three persons. Alam na natin yan. The Father, Son, and the Holy Ghost. So yun yung salitang Elohim, yun yung mababasa. In the beginning, also Elohim, or sabi niya, Bereshit, bara, Elohim. Bereshit, in the beginning, then yung salitang bara. Bara. Pag-usapan natin yung bara. So, the word bara generally translates to create or make. However, it is essential to recognize that its usage is not exclusively ties to creating something out of nothing. Pag sinabi kasing bara, from something, or something out of nothing, creating something out of paglilikha mula sa wala. Yun yung salitang bara. Pero hindi always ganon. Kasi yun nga, akala ko noon dahil may nagturo sa amin, pag sinabi mong bara, nag-create si Lord mula sa wala. Pero may nabasa ako sa Isaiah chapter 40 verse 19 to 20, yung bara, pine, sabi niya doon, God or bara and pine, myrtle and olive trees. Bara ang sinabi niya kasi doon. So hindi namang sinabi na yung pine daw ay galing sa wala, pero may pinanggalingan, pero bara ang salita. So that means yung salitang bara is not always out of nothing. Okay? But that is the only word that was used na naglikha ang Diyos mula sa wala. Okay? Hindi yung asa. Yung asa naman, ito sa Genesis 1:26, God said, let us make. Asa ang salitang make. So this verse, asa, is used for creating humans. So God made something from the dust. And God create the heavens on the earth from nothing. So pareho lang sa science. Balik tayo sa introduction natin kanina. Sabi sa science, saan daw galing ang lahat? Mula sa wala. Magtanong kayo ng atheist na may alam sa science. Katulad ni Richard Dawkins. Si Richard Dawkins ay isa sa mga sikat na atheist. Debater ng mga atheist. Siya ang defender ng atheist. At ang sabi din niya, saan galing ang lahat? Sabi niya, from nothing. Eh di ginaya lang din nila sa Bible. Di ba po? Kasi God made something out of nothing. Ang problema lang, yung nothing nila, walang nag-create. Basta na lang may lumitaw. Mas makapanipaniwala pa na yung wala na yon ay may naglabas mula sa wala at ang pangalan ay Diyos. Diba? At siya ang Diyos. So, yun po. Kaya yung salitang bara ay may duality ng pagkagamit. So, ito yun sa Genesis 26 to 27. Made from God image. So, inherent dignity, responsibility, holiness, and likeness. Pero i-expound pa natin yan pag nasa chapter 2 na po tayo.
Pero pwede nating tukuyin sa mga susunod yung iba. So yung asa naman, it translate to make or do. Di katulad ng bara. It doesn't necessarily imply creation out of nothing. Talagang puro ang salitang asa ay from from something to something. Hindi from something out of nothing. So, ito po, unlike bara, it doesn't necessarily imply creation out of nothing. Genesis 1:31, ayun nga. God saw that he made, yung salitang made is asa. Genesis 5:1, the book of generation of Adam, when God created, so bara, man, he made asa. So ito, when God created man, ginamit po yung salitang bara dyan eh. When God bara man. So ibig sabihin, interchangeable. Kanina ang ginamit ay asa sa man. Pero sa Genesis 5, bara ang ginamit. Kaya hindi pwedeng yung salitang bara ay para lamang especially sa creation from something out of nothing. So, yun po. Kasi may mga nagtuturong ganon. So, hindi po yun, hindi po absolute. Kaya wag po kayong maniniwala na yun lang talaga yung usage ng para. Hindi po yun. Saglit lang po. Mag-ready po kayo ng mga tanong nyo. Ano po? Yung ex nihilo, yan po yung sinasabi na creation out of nothing. At hindi man ito inspired, pero ito po ay historically totoo. Itong Maccabees, mga kapatid, wala sa Protestant Bible ito, but we can use this as a reference. Referential naman talaga ang ang apocryphal book. Bagamat hindi sila inspired, but they are historically totoo. May historical account tulad nitong Maccabees. They are mga Jewish po itong mga Maccabees na ito. At sabi doon sa Second Maccabees chapter 7 verse 28, I beg you, child, to look at the heavens and the earth and see all that is in them. Then you will know that God did not make them out of existing things. In the same way, human came into uh, existence. So, ang heaven and earth daw, hindi kinreate mula sa mga nag-exist na. So, yun yung inspiration ng ex nihilo mula din sa salitang bara. So, may isang supporting verse lang pero extra biblical gospel. Tawag dito apocryphal book. So, ang ex nihilo, ibig sabihin po nun, creation out of nothing. Sa Hebrew naman, ang tawag ng ex nihilo ay yesh mi ayin. In the beginning, God. So, created yung salitang bara, the heavens and earth. So, yun yung salitang bara ay talagang out of nothing yan. At ito nga, sinuportahan ng Second Maccabees. So, the universe emerged from nothingness but God Himself that always exists or in existence. So, ang Genesis, ang groundwork niyan ay yung plan of redemption. At syempre, si Christ naman talaga ang dapat na sentro ng lahat because it foreshadows Christ's role as the ultimate redeemer. And let me share only these two typologies. Bibilisan ko na at dito na tayo mag-end. Dalawang typology lang ng Genesis 1. So Genesis contain types and shadows of pointing to Jesus Christ. In each lesson, hindi natin mababasa to sa English, Tagalog, sa Hebrew lang. Yung unang typology niya. At nabanggit ko na to sa hermeneutics kaya hindi ko nagaanong i-explain ng gusto. Pero sa handouts niyo po, detalyado po yan. Blessed po kayo na meron po kayong handout. Ipapasadahan ko lang. So ito po yung foreshadowing niya, yung salitang Aleph Tav. Itong letter U, V ang ano diyan, V ang pronunciation, ano po. Kasi ang letter U ng Hebrew word ay vow, hindi wow. So Aleph Tav. So Jesus is the Aleph Tav. Bakit Aleph Tav? Because Aleph was the first letter in Hebrew letters and Tav is the last letter. That means Aleph is the alpha in terms of Greek and Tav is the omega. Yun yung last.
So, ang ibig sabihin ng Aleph Tav ay the beginning and the end, or Alpha and Omega. And Jesus Christ is the Alpha and Omega. Nagpakilala siya sa Revelation that He is the Alpha and Omega. Amen? So, nag-exist ang Alpha and Omega na ito, hindi lang si Hebrew. First existence ng Alpha and Omega ay sa Genesis 1:1. Meron po sa Genesis 1:1. Sabi dito, Bereshit bara Elohim etz. Ayan. God created. So, paganto po ang basa ng Hebrew eh. Ito, Bereshit. Ito yung bara. Ito yung Elohim. Ito yung etz. Itong etz na to ay Aleph at saka Tav. So, Aleph Tav. Itong Aleph Tav, wala siyang katumbas na English, Tagalog, o Espanyol. As in, wala. Hebrew lang ang meron katumbas itong Aleph Tav. And very invisible sa lahat ng language unless makita mo sa inscription at marinig sa Hebrew. Ganyan po kamisteryoso itong Aleph Tav. Okay? So, ang Aleph Tav na to, it is a typology of Jesus Christ. So, this lesson explores the significance of etz. Itong etz means Aleph Tav. So, yun po yung deeper theological implication niya, ay may connection kay Jesus Christ as the Alpha and Omega, because Genesis is God is the Alpha and Omega, Jesus is the Alpha and Omega, and in Revelation, Jesus is still the Alpha and Omega. So the typology of Jesus Christ, understanding Aleph Tav in Genesis 1:1 and 2. Ito yung grammatical marker. Hindi ko na po ipapaliwanag yung Aleph Tav. Diyan po yung symbolical meaning. Naglagay na rin ako ng Hebrew alphabet dito. Wala nga lang po ata itong Hebrew alphabet sa inyong handouts. So, di bale, mapupunta naman po sa inyo itong PowerPoint natin. Pwede nyo pong gamitin sa inyong pag-aaral. Pero kung ituturo niya sa Bible study, medyo malalim. Babawan nyo na lang po. So, Jesus is the Word spoken in Genesis 1 verse 3. Nabanggit na rin natin yan. Yung sinabing, and God said, yung salitang said is the Word. The existence of the Word is Jesus Christ. Let there be light. Kaya yung in the beginning was the Word. In the beginning was sa theology of music natin, pag sinabi mo kasing word, it also consists of vibration, frequency, power, force, energy. And Father, the Son, and the Holy Spirit, they move as one because we have only one God. Okay? Tayo ay may isang Diyos lang. Nga lang, nakikita natin na tatlo silang kumikilos. Hindi pwedeng isa, tatlo. Maybe ang tawag ng mga oneness dito sa tatlong to ay Jesus silang lahat. No? Pero that's how they interpret it. And this is how we interpret na itong tatlo ay magkaiba. So yun lang naman ang distinction yan. And ang pinakamahalaga, si Jesus Christ ang sentro ng lahat. Amen po ba? So, glory to Amen, God. amen. At ayan, ang daming nakasulat dyan. Hindi ko na ipapaliwanag. Alam nyo na itong mga to. Tsaka nabanggit ko na kanina. Yung sa John 1:14 na lang na yung word na yon na spoken word, naging flesh. Nabanggit ko na rin yung kanina na nag-incarnate nga itong word. Kaya God is out of His creation, but because of Jesus Christ, He personalized us. Na He partake this flesh. Talagang nakibahagi sa flesh na ito para may mamatay din dahil hindi namamatay ang Diyos eh. Walang magbabayad ng kasalanan ng tao kung hindi magkakaroon ng dugo ang Diyos. So paano magkakaroon ng dugo ang Diyos? So ang Diyos, hindi siya nag-create ng Adan na bago. Hindi siya nag-create na Adan na malaki na ulit. Biruin nyo, si Adan nung kinreate, hindi siya baby, malaki na. Pero nung si Jesus Christ, dumaan pa siya sa proseso para lang magkaroon ng flesh. Nagsimula siya sa womb. Ganun katindi. Kaya ng Diyos na magpatubo mula sa alabok ng isang tao na matured na. Pero si Jesus Christ, nung nag-incarnate siya, dumaan pa siya sa proseso. Therefore, ang pagiging Kristiyano ay hindi biglaan. Talagang may proseso din dapat tayong pagdaanan. Walang shortcut din sa kaligtasan. No?
Walang ibang daan kundi si Jesus Christ lamang. Siya na yung dumaan sa lahat ng prosesong dapat nating danasin. Pero dahil kay Kristo ay naabot natin ang langit. Purihin ang Panginoon. Kaya talagang siya yung grace, siya yung katotohanan, at siya yung katumpalan ng ating kaligtasan sa magitan ng kanyang pagiging tao na Diyos ay nagkaroon siya ng dugo upang ialay dahil walang kapatawaran ng kasalanan natin kung walang pagbuhos ng dugo. At napakita lang yon dahil doon sa cross, na ang cross ay simbolo ng kahihiyan pero ginawa itong simbolo ng katagumpayan. Amen? Dahil sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na Amen. maguli. Kaya Amen. sa Amen. lahat ng naghihintay sa Panginoon, mula sa pasimula hanggang dito ngayon sa katapusan, pinag-aaralan natin yung pasimula. Napakaganda na masagot yung salitang pinagmulan natin. Sabi nga nila, hindi tayo makakarating sa ating patutunguhan kung hindi tayo marunong lumingon sa ating pinanggalingan. Di ba po? Hindi ka makakarating sa iyong paroroonan kung hindi ka marunong lumingon sa iyong pinanggalingan. So, purihan ng Panginoon. Ayan na. Pwede na po tayo magtanungan. Before po tayo magtanong, closing prayer po muna tayo. Sige po. Father God, marami pong salamat sa patuloy mong biyaya sa amin. At maraming salamat, Ama, sa aming napag-aralan. Tunay nga ang banal na Espiritu ang patuloy na nag-uudyok sa aming lalong mahulog ang aming loob sa karunungan na ipinagkakaloob mo, na madalas naming madaanan ang Genesis pero sa malalim na pagkakaalam at karunungan na ipinagkakaloob mo. Maraming salamat sa biyaya, Panginoon, na ito na makalangit. Niniwala kami, Lord, na lalo kaming napapalapit sa iyo the more na kami po ay nagkakaroon ng kaalaman at karunungan patungkol sa iyo at sa iyong mga nilikha at nilalang, na tunay nga kami ay espesyal, kami ay iyong minahal, kami ay binili ng iyong banal na dugo. Kaya patuloy nawa ang pagpapala mo sa bawat isa. At sa karunungang ito ay hindi lang pang-isip, kundi maitimo ito sa aming puso at may apply upang patuloy kaming magpakumbaba, because tulad ng mga palay at mga kawayan na the more na ito'y nagkakalaman at tumataas, lalo silang yumuyuko, Panginoon. At ganun din nawa kami. Sa karunungang ito, dalhin nawa kami, Panginoon, sa aming mga tuhod, ang aming katauhan ay dalhin sa pagpapakumbaba upang maipamalas namin ang kabanalan at lalo kaming mapalapit sa iyong kalwalhatian, Panginoon. Maraming salamat po. Para sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at kalwalhatian kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa Movie Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos, tayo'y lumalago sa buhay. Karunungan at pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin tayo'y natututo. Sa teolohiya at biyaya, sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang, sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng kanyang salita, ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos na makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin tayo'y natututo. Sa teolohiya at biyaya, sabay-sabay ay lumalago tayo.
walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kalwalhatian ng Diyos, tayo'y nagkakaisa. Karunungan at pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo. Sa teolohiya at biyaya, sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa Mobile Bible School, tayo'y naglalakbay. Sa pag-aaral ng salita, tayo'y magwawagi. Para sa kalwalhatian